leverage. Alright? So you have to use other people's time, skills, and of course, effort. Kasama na yan, talent, di ba? Positive Day Delivers, this is Dr. DGD Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc DG Sunga. Alright, so ngayong gabi ay magbablog tayo ng isang tanong. Okay? Ang tanong is, kung ikaw daw ba ay employed, pwede ka daw bang magkaroon ng small business? And of course, ang sagot natin, yes. At ayun ang dapat mong gawin. Okay? Kung ikaw ay presently employed ngayon, walang masama kung ikaw ay magkaroon ng side business. If you want to start your own business, walang masama. And in fact, dapat yan ang ginagawa mo ngayon. Okay? Ang gawin mo, while you are employed, gumawa ka na ibang bagay. Start your own business. Okay? Or start your own other career. Okay? Pwede kang magkaroon ng career outside your full-time job. Sabi ko nga sa vlog ko kagabi, stop focusing on your salary. 'Di ba? Mag-focus ka doon sa pwede mo pang gawin o ibang bagay that you can do to increase your income. Alright? So, ngayon, paano ba yung Doc G? What will I do? Isa akong, halimbawa, full-time teacher, full-time principal. Kagaya ko, I'm a full-time principal. Or a full-time employee sa isang munisipyo, sa isang private company. Paano pa ako makakapag-start ng small business? Okay, so there are 5 tips na pwede kong bigay sa inyo na na-experience ko. I'm a full-time principal and a dean of academic affairs and college of education sa isang private school dito sa Bataan. But I'm doing many things after work, after ko sa school. Ang dami ko pa pong ginagawa. And you will learn this. So, eto, simulan na natin. 5 things to do para magtagumpay ka po as a full-time employee and meron kang side business. Okay? So, ang una mong dapat gawin, number 1, okay? You have to plan your day. Kailangan planado anong gagawin mo sa loob ng maghapon. For example, ako po, bago ako pumasok, meron na akong notebook. Where is my notebook? Sandali lang po Wait lang. Ayan. Malis talaga ako Okay, so, eto po yung aking mga notebooks sa school. Yan. This is my note planner. Alright, so this is my note planner. So, and then this is my notebook, lecture. So, nandito na nakalagay na dito, anong gagawin ko? Alam mo kanina, ano yung urgent ko kanina sa school? So, natapos ko naman. So, I did performance appraisal for teachers. So, naayos natin yon, then nag-meeting tayo, nag-academic meeting. So, yung mga activities ko sa school, natapos ko siya because it's written here. So, mahalaga, if you have your full-time job, okay, then you have your side business, don't forget to write the things that you're going to do. Ilagay mo na rin dyan in order. Alin ang dapat mauna? Alin yung urgent? Okay? Ano yung, ako nga, minsan nilalagay ko pa po 8 to 9, eto. 9 to 10, ganito. And isa sa mga tip na ginagawa ko po, para masiguro mo na matatapos mo yung trabaho mo sa office kasi hindi mo pwedeng pabayaan niya kahit may side job ka, okay? So, ang ginagawa ko pang tip ay, first thing, the hardest thing yun ang ginagawa ko pagdating ko sa office. So, kung ano man pinakamahirap na dapat i-accomplish ko for that day, ginagawa ko po siya. Because I want to make sure na yung work ko as a principal and as a dean, nagagawa ko po siya. Alright? Then, kasama sa plano mo, yung gagawin mo rin sa yung small business. For example, kung ikaw, halimbawa, nagti-t-shirt. Ako, may t-shirt po ako. I'm selling t-shirt. I Can Change shirt. Hoodie, bag, and mga merchandise po. So, I'm selling them. Nakaplan na rin kung tatawagan ko ba siya, yung aking supplier, o magsasend ba ako. So, nililista ko na rin kanino ako magsasend ng orders. I'm doing that. Ako pa rin po nagagawa minsan. Lalagay ko na, nilista ko na, eto may order sa akin. Okay? So, you have to plan your day. Ang plano mo, 2. 1, for your full-time job. 2, para sa side business mo. Alright? So, second na pwede mong gawin, while you are working, and you want to start your own business, you have to, number 2, leverage. Alright? So, you have to use
other people's time, skills, and of course, effort. Kasama na yan, talent, di ba? Kasi hindi natin lahat magagawa eh. Di ba? We have only limited time. Anong oras tayo papasok, di ba? 7, 6:30. Ako, I'm going to school, 6:30, 6:40. Pinakalit na yung 7 a.m. na umaalis tayo. Then, pagdating mo naman sa gabi, di ba? So, anong oras na yun? 6, 7. So, pero, wala na tayong masyadong time. So, yung ibang skill, okay? Yung ibang skill, baka pwedeng magbayad ka na lang. Okay? So, yung ibang skill na it will take 3 hours, 4 hours, kung ikaw ang gumawa, pero pag iba naman yung gumawa, konti lang, dahil master nila yung skill na yon, okay? So, like, ako, I don't go to Manila to buy my t-shirt to, para magtingin-tingin pa ako doon, wala na akong time. So, I do leveraging. So, nagbabayad na lang ako doon sa nagpupunta sa Manila, nagagawa ng printing ko, so it's okay with me, it's fine, okay? At least, yung time ko, hindi masyadong nauubos doon. Alright? So, you have to leverage. Ano yung small business na gusto mong gawin, you want to start, pero mahirap yung technical skill, pwede kang magpagawa sa ibang tao na kaya yung ganong skill. Alright? And third, na pwede mong gawin while you have your full-time job and you want to start your own business, okay? So, you have to, yung third, you have to involve your family. Ang family mo dapat kasabay mo sa iyong ginagawa. Hindi pwede kasing ikaw busy, sila busy sa panonood ng TV. That can't be. Okay? So, dapat, kung anong ginagawa mo, yun din sila. Not necessarily the same thing. But, what I'm trying to say is, kung ikaw nasa isip mo, magkaroon ka ng additional income, sila din may isip nila dapat magkaroon sila ng additional income. Okay? Dapat sinasabay mo yung mindset mo sa mindset nila. Inaangat mo rin. Paano may angat ang mindset nila? By involving them sa yung ginagawa. Kailangan kasabay mo sila. Okay? So, kagaya yung isa sa mga pupuntahan natin next week sa Batangas. So, may isang OFW, nasa ibang bansa siya. So, gusto niyang ipa-coach yung family niya dito sa Pilipinas. Gusto niya daw, yes, i-coach ko, yung, mula doon sa mga bata, mula doon sa mga adult. Kasi ang gusto niya, which is correct, yung mindset ng mga bata, kasabay din, kahit bata lang, inaangat din para magkapareho silang mindset nung mga may edad. Okay? Para walang conflict. Okay? So, para naiintindihan nila that you are working, okay, na para alam nila na hindi sila dapat nagsasayang ng pera kasi pinaghirapan mo yan. Imagine, galing ka na sa trabaho tapos magtatrabaho ka pa uli for your side business and kasama mo sila doon. Para sila mismo na-appreciate nila, na-embrace nila yung culture that they have to save money, then later on they have to invest and start their own business. So yan, dito sa bahay, yan ay mindset ng mga pamangkin ko, mga kasama ko sa bahay. So, si Kier, gusto niya yung aking assistant. So, kanina kausap ko siya. So, may mga plano na rin siya. Angel is into business, yung isa kong assistant. Kasi yung nakikita nila sa akin. Okay? So, yun yung culture na papakita mo sa family mo. Bukod sa natutulungan ka na nila sa ibang trabaho, naiangat mo pa yung mindset nila. Okay? So, mahalaga po yan. If you want to start your own business, kasama mo yung pamilya mo. Parang ngayon, at present, yung pamangkin ko po isa, si Angel, nag-edit siya. Okay? So, pag may seminar ako, meron akong tagagawa ng presentation. Then, during the actual seminar, may taga-video, taga-picture. Minsan may driver pa ako. So, you involve your family sa yung side business. Una, makakatulong sila sa'yo sa small tasks. Pangalawa, naiangat mo rin ang kanilang mindset. Okay? So, number 4. Pero bago yan, balik tayo sa number 3. Kasi nabanggit ko po na may co-coach akong family sa somewhere here in Philippines, di ba? So, dito sa bansa natin. Dito lang. Okay? So, if you want to do the same thing, gusto mong ipa-coach ang family mo, kontakin mo lang ako kung isa kang OFW, gusto mong matulungan kita to level up the mindset of your family here in the Philippines para magkapareho kayo ng mindset. So, message mo lang ako sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga, FB account Gigi Disunga, or call me 0939-5254-311. So, para magkausap po tayo and I'll go to your family
Like kahapon, meron akong kinoach. Anak siya ng isang OFW, estudyante siya. Sabi ko sa kanya, you can help your mother sa pag-aaral mo by using your skill. So, kasi magaling siya mag-drawing. So, ngayon, nag-usap kami and conclusion namin, tutulungan niya yung mother niya, magsa-side jobs din siya. Okay? Meron siya racket. Alright, so, number 4, para magtagumpay ka, kahit ikaw employed, meron kang side job, is you have to give up, specific to give up watching TV. Yan ang ginawa ko. Alam niyo po, mula nung hindi na ako nanonood ng TV, ang dami ko nagagawa from 8 p.m. to 11 p.m. Nagbablog ako, I do coaching, I watch different videos. So, ito ngayon, nanonood tayo kay Bishop T.D. Jakes. So, marami tayong nagagawa. So, you have to give up your television. Imagine pagdating sa bahay, ano gagawin natin? Magkakape, manonood ng TV, di ba? Ilang oras? 2 hours? 3 hours, di ba? So, kung hindi mo talaga maalis totally yan, at least i-cut mo man lang, magbawas. Para yung time na ni-spend mo dyan sa panonood mo ng TV, you can spend it writing your goals, writing kung anong gagawin mo sa side business mo at sa trabaho mo. Tandaan natin, pag nagkaroon ng side business, hindi naman ibig sabihin kakalimutan mo na hindi ka na magpo-focus sa full-time job mo. Alright, so number 5 na dapat mong gawin, kung ikaw ay employed, then meron kang side business, you have to work longer hours. That's hard work. Kung napanood nyo po isa kong vlog, sabi ko, hard work is still the key to success. Para sa akin, yun pa rin. Hard work pa rin. And one of the indicators that you are doing hard work, you are working longer hours. Longer hours than the normal people. Parang ganito sa bahay. Marami kayong magkakasama. Yung iba, empleyado lang, di ba? O kaya sa dorm, o kaya sa apartment. Then ikaw, nag-work ka, you are employed, tapos meron ka side business. Sila tulog na ng 8, 9, 10, ikaw naman, nagsisimula ka pa lang. 11, 12, gumagawa ka pa rin. Para minsan dito sa bahay, pag nandito yung mga kapatid ko. So sila tutulog na, ako ginagawa ko po. Ito pa rin, nagsasalita pa din. Nagsasagot ng mga tanong, nagsusulat. Nagbabasa, I watch YouTube channel na marami. Dan Lac, Ty Lopez, Grant Cardone. So ayan mga pinapanood natin. Si Pastor Saging, Pastor Saging nga ba? Yes, apelido niya. Tama. Okay, and ito, si TD, si Bishop. Okay? So, Chinkitan also pinapanood natin. Okay? Si Arvin Orubia, pinapanood din natin yan. Okay? So, Delivers, ito is summary ng ating pag-uusap ngayon. If you want to start your own business while you are employed, kayang-kaya. Huwag mong isiping, nakakapagod, hindi ko kaya, baka wala na ako ng energy. Hindi, nandiyan lang energy. Yung energy mo, pag gusto mo ilabas mo, you take a nap, you drink coffee, kumain ka lang, maglakad-lakad ka. Would you believe? Naglalakad pa po ako sa gabi. Alas 10:30, 11, hanggang 10:30, naglalakad pa tayo, di ba? So, may energy pa tayo. Pag kasi gusto mo, sabi ko nga, yung will mo, kaya kanyang patakbuhin kaya kanyang pagalawin, pag strong ang will mo. Okay? So, yan, Delivers. Isa sa mga pwede mong gawin this 2019, employed ka, mag-start ka ng side job mo or side business. Okay? So, gawin mo lang, number 1, plan your day. Number 2, leverage. Lalo yung technical skills. Number 3, you have to involve your family. Number 4, give up television. And number 5, work on longer hours. Okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan mo. Kahit OFW, kayo dyan, kaya nyo rin itong gawin. Okay? And dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!